Sabi ng Bible, ito ang mas malupit. Yung sinabi sa susunod na slide. Ano ang sabi ng Romans 8:35? We shall separate us from the love of Christ. Sino ba ang pwedeng bumaklas sa atin at magpaalis sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Inisa-isa. Shall tribulation, or distress, or persecution, or tagutom, or nakedness, or peril, or sword. Inailay ko lang mga kapatid yung famine. Kasi ito yung istorya nito. Ni Ruth. Famine. Sino ang magpapahiwalay sa'yo? Tagutom ba? Pag nagtagutom na, hiwalayan na. Kapag nang meron ng pagsubok, hiwalayan na. Kapag nang meron ng kahubaran, kung sinabing kahubaran, wala ka nang mabiling damit, hindi ka na makabili ng damit mo. No? Kung ano yung suot mo ng Lunes hanggang Sabado na yun. Papalit ka lang, patlinggo. Peril and sword. Halimbawa, may threat ngayon. Kasunod sa atin, may threat. Ang ISIS. Lahat ng sisimba sa Berea, pupugutan. Alam nyo, nung panahon, nung Dark Ages, ganun talaga. Pablo, sila John the Beloved. Ganun talaga, sword talaga. Kaya nabanggit niya na yan eh. Paul eh, sword talaga. Maglilingkod ka, bubutulo, o hindi, walang bubutulo. Alam nyo, nung araw sinusunod ang mga Kristiyano, pinapakong patiwarik, binabalat ang buhay. Pero ang sabi ni Paul, sino ba makapagpapahiwalay sa isa pag-ibig ng Kristo? Yan bang mga yan? Diba? Alam niyo ito, ano? Kapag kasukdulan ko minsan ng pagmamahal ng tao sa kapwa-tao niya, yung talagang iniirog at iniibig niya, ang babaeng ito. Ano ba kasabihan? Kahit si Batman na humakam, ilang ilog man ang tatawidin, ilang bundok man ang lalakbayin, aking kakayanin, makamit ka lamang. Kapag ganyan ang kaibuturan ng pag-ibig at pagmamahal, di ba? Hindi kayang harangin ng tribulation, distress, persecution, famine, nakedness, peril, or sword. Kasi grabe yung pagmamahalan. Ako ba yung mga kapatid? Yung pagmamahalan. Kung papatayin mo lang din ang iniibig ko, patayin mo na rin ako. Ganun mga kapatid, di ba? Ngayon, kung hindi naman ganun kagrabe yung pag-ibig mo kay Kristo, mawalan ka lang ng bigas, ayaw na. Do you love God? Do you love Jesus? Alam niyo, ang Diyos mo panubok eh. Hindi pa na madali maniwala ang Diyos. Sabihin mo na mahal mo na ang Diyos. Sabihin natin maglilingkod na tayo sa Diyos. Hindi maniniwala ang Diyos. Kailangan muna niyang masubok kung totoo yung sinasabi natin. Alala niyo mga kapatid. Nagsabi tayo, Lord, maging tapat pa po ako sa inyo. Every prayer meeting, every Sunday, lalong-lalo na hindi na po ako malilate as I promise you. Ilang buwan, ganun talaga. Sinubo. Wala. Mahalaga pagsubok. Para maging matuto ka sa Diyos. Dahil ang gusto ng Diyos totoo. At pag hindi ka sinubok ng Diyos, hindi rin malalaman kung totoo ka. Sa mga sinasabi natin. Mahalin ng Panginoon. Pag ganyan, grabe yung pag-ibig natin sa Panginoon. Eh talaga lahat ng binanggit na ito. Kasi si Pablo, pagkatoo niya ito, nabanggit na ito eh. Hindi siya naharangga ng mga bagay na ito. Sabi ni Paul, naranasan ko magutom, naranasan ko mabusog, nakarasan ko makagat ng ahas, ma-shipwreck, makulong, mahampas, mabugbog, ma-persecute. Lahat ng yan naranasan ko. Pero hindi ako naharangga ng mga yan. Dahil mahal ko ang Panginoon. Amen!
Hahamakit ang lahat. Makamit ka lamang. O pag-ibig, pag pumasok sa puso ninyo man, di ba? Hahamakin ang lahat. Makamit ka lamang. Kukunin lahat ng pictures sa Facebook. Pasok mo yung pag-ibig sa puso. Hindi, samahan. Amen. Picture Nang yung tula na yan, mangyari sa buhay natin. Hindi ko na mo ikaw, di ba? Malapit na natin. Kaya nagsasampon na ako eh. Sword. Famine. Alam nyo, kapag kaganyan kay famine, Diyos! Ano mo ka na, amen? Amen. Huwag kang umalis sa kalooban ng Diyos. Kasi sa kalooban Diyos may pagsubok. Para ka lalong ma-purify, lalo kang tumatal. Parang yung batya na talagang hindi nabubutas. At magiging kagamit-gamit at mahabang panahon kang pwedeng gamitin. Yung taong sugo. Ano ba? Ano nangyari? Ang tanong, kanina chapter 1 verse 1 yung binasa natin, di po ba? Isang verse pa lang po ng road, di po ba? Sa 2, itinuloy kaya yung plano. Okay, mag-advance reading. Itinuloy kaya plano na alis talaga sila sa promised land. Just imagine, ito yung sinasabi natin eh. Matindi effort ni Moses. Matindi effort ni Joshua. Para lang sila makarating doon. Nakuha niyo po. Tapos nagkaroon lang ng konting nagutong. Layasan na. Hindi nila na-realize yung katotohanan ng Diyos nanunubok. Mga kapatid, intindihin natin maigi, ang Diyos nanunubok. Pag nasa kalooban ka ng Diyos, susubukin ka ng Diyos. Hindi totoo na kapag ikay naging Kristiyano, ganito ang process na buhay mo. Hindi totoo. May pagsubok. Mga bisita natin, natatakot na. Hindi matakot. Parang sa atin yan, amen? Kayo mga nanliligaw nga sa inyo, sinusubukan nyo eh. Kung mabait lang, pagka nililigawan mo yan, di ba? May pinagtatanong yan, di ba? Ay, totoo nga bang mabait ito? Aba, hindi tayo mabait, tatanggap na lang tayo. Kukunin yung tamis natin, oo. Nang ganun-ganun na lang. I-test natin yan. Susubukan natin yan. Papaling natin niya sa cellphone kung sino yung mga nag-text eh. Sinusubukan natin, di ba? Kung talagang tapat ka sa akin, yung password mo sa Facebook, dapat alam ko rin. Paano po? Bagay pag gamit yung cellphone, nagbubura muna. Bagay, pwede na. Kapatid, tayo mga tao, nature natin, sigurista tayo. Tingnan mo katabi mo. Di ba? Sigurista tayo. That's why, nilalagay natin, we put into a test, ano mga bagay na pupunta sa atin? Yung magiging pag-aari natin. Tingnan natin kung tinuloy. Natin kung tinuloy na po, verse number 2. In the name of the man was, kanina malapangalan, di ba? Pinangalanan na. No? Dati, ginaganon pa lang ni Duterte, mga ano pa lang, ngayon pinangalanan na. Anong pangalan ng tatay? Elimelech. And the name of his wife, Naomi. Naomi. And the name of his two sons, Malon and Chilion. Ephratites of Bethlehem, Judah. Specific yung lugar kung saan sila nakatira. 357 Malipangpang, San Ildefonso, Bulacan. Specific. Para hindi maligaw ang Lazada. And they came into the country of Moab and
continued dead. Umalis talaga, di ba, Brother Lester? Umalis talaga! Anong dahilan? Gutom. At hindi lang sila pumunta sa Moab, kung hindi, nagpatuloy pang nanirahan sa Moab. Umalis sa kalooban ng Diyos, nagpunta sa lugar na hindi kalooban ng Diyos, at nagpatuloy. Baga, mali na nga yung ginawa, ipinagpatuloy pa. Ano nga title po natin? Kampanis. Ano nangyari? Ano po nangyari? Elimelech, Naomi's husband, and she was left and her 2 sons. Ano title natin? Something will come. Ano nangyari? Patay. Si Elimelech. Na-eliminate. Si Elimelech. Eliminate! Kasi nga mga kapatid, naintindihan po ba natin? Grabe yung effort ni Moses! Grabe yung effort ni Joshua! Tapos nagtayo ang Diyos ng judges! Tapos ganun-ganun na lang, lilisanin mo yung pinagpakuran ng mga ninuno mo! Para ka lang madala doon sa will of God! Patay. Gusto mo bang Handa na mga kapatid, seryoso ang Diyos sa kalooban niya. Yes. Seryoso niya. Terror ang Diyos. Hindi. Ito pa yung illustration natin. Kung ayaw mong ma-eliminate, stay doon sa kalooban ng Diyos. Alam niyo, sa atin, in application, pag umalis ka sa kalooban ng Diyos, pinamamatay din sa iyo. Alam niyo, mga namamatay sa atin, una yung paglalakad. Kumusta yung pag-ibig natin sa Panginoon? At pag wala tayong pag-ibig sa Panginoon, wala din tayong pag-ibig sa kapwa natin. Kaya lagi natin inaaway eh. Because love beareth all things. Kahit anong pagkukulang niya, kaya ko itong pasanin. Pero pag walang love, namatay na yung pag-ibig, aawahin kita. Konting mali mo lang. Namatay. Ito po ang illustration. Umalis sa will of God. Sa will of God may trials. Sa will of God may protection. Sa will of God may provision. mamaya dagdagan pa natin yan? Umalis. Parang may kidlat na tumama sa kanila. Masaya sila? Hindi, malungkot. Hindi mo, ganyan yung tinatawag tayo kung minsan na umbrella. Yung will of God, pag umalis ka dyan, maampunan ka, maulanan ka, makikiglatan ka. Wala yung protection ng Diyos. Eh ngayon pa naman, rainy season. Madali natin ito maintindihan, madali tayo sipunin. Pag tayo naulan, ganun din po. Madali tayo maapektuhan ng mga bagay na makakadistract sa atin o makakasira sa atin pag umalis tayo sa kalooban ng Diyos. Marami mga bakterya at mga viruses na nag-aabang sa atin. Sige, umalis ka dyan. Sasakpangin ka namin. Tama niyo po. Will of God. Yung kuminsan, yung mga tao wala sa kalooban ng Diyos, nagsasaya-sayahan lang. Pero deep inside, hindi masaya. Pwede tayong magmaskara, parang showbiz. Habang ako'y nagpapasaya sa tao, ang dami ko palang kalungkutan na itinatawag. Hindi tayo nagiging genuine sa ating sarili. But, kapag nasa kalooban tayo ng Diyos, totoo po eh, there is joy in serving Jesus.
Tingnan mo yung katabi mo, masaya pa siya ngayon. Sabi ko po sa kaunggong, ayaw kapatid, there is joy in serving Jesus. Kapag hindi ka masaya at ikay naglilingkod na sinasabi mo, baka hindi ka talaga naglilingkod. There is joy in serving Jesus. Naniniwala ba kayo mga kapatid, ang Diyos natin masiyahin? Totoo po yan. At kung masiyahin ang ating Ama, dapat tayong mga anak masiyahin din. Amen? There's a new every morning. Great is thy faithfulness. Si Elimelech na eliminate. Ikaw ang pasimuno ng pag-alis sa kalooban ng Diyos. Umuwi ka na. Ano pa nangyari? Verse number what? 4. And they took them wives of the woman of Moab. The name of the one is Orpah, and the name of the other Ruth, and they dwelled there. Nako po. 10 years. Alam niyo ang mga Israelita, bawal mag-asawa ng ibang lahi. Halimbawa, Pilipino ka, dapat nakasawa mo lang Pilipino. Huwag foreigner. Huwag kang pupunta sa Malaysia at kukuha ng asawa. Ganun po sila noong araw. Binayolate nila. Yes. Nakipamatok sa hindi. Israelita. Hindi lang yon. Nag-stay pa ron ng 10 taon. Again, church, mali na nga, ipinagpatuloy. Kapag mali, hindi na dapat pinagpatuloy.